Ito nga yung pangalawang beses na pupunta kami nila Blab sa Calgary, pero this time meron tayong mga kasama. Binisita nga kami dito sa Edmonton ng kaibigan nila Blab from Toronto. Hindi kayo familiar kung gaano kalayo yung Toronto dito sa Edmonton, ako 4 hours by plane. Pag landed niya nga dito sa Edmonton, tapos mga ilang oras ay bumiyahe naman kami papuntang Calgary. Wala talaga kaming balak na pumunta ng Calgary dahil biglaan lang talaga yung pagpunta niya dito. Ang balak talaga namin ay mag-iikot-ikot lang kami dito sa Edmonton, at dahil nga wala talagang gaanong mampasyalan dito, kailangan talaga naming lumabas ng Edmonton. Nag-taxi nga lang kami papunta dito sa airport dahil dito namin kukunin yung nirent naming car. Dito nga lang kami nag-rent ng car sa dollar, at good thing nag-accept naman sila ng mga biglaang rent booking. If I'm not mistaken, parang $90 ata yung binayad namin for 24 hours. Tapos mga ilang minuto nga ay hinanap na nga namin yung sasakyan dito sa parking area. White car. Galing ko, ano? Galing, ah. Set eh. Ganda! Nakakatakot naman to. Oo. Nalilipad ata ito, babe, ah. Halika na. Ano, electric? Check nyo yung... Hybrid. Check kung may mga gas-gas or whatsoever. Sige. Hindi natin full cover daw. Kaya yan yung reason ba't hindi na natin. Grabe, hindi talaga namin akalain na ganito kaganda yung na-rent naming car. Wow! Ate, Recta Toronto. Parang pwede na to, ah. Puta. Puta. Hybrid to. Gaya hindi. Kinakawawa naman. Tango eh. Hala. Ayan. Okay. Uwi na tayo? Yan na. Tara! Dito lang. Yan naman Hindi lang kailangan ko talaga magkape talaga. Utang hindi tayo makakapunta ng Niagara to rin, ng Calgary. Hindi ako nagkakape. After ilang minuto nga napangangapa dito sa sasakyan, so ayan, papunta na kami sa Calgary. At dahil nga si Daryl lang yung may available license dito sa Canada, sa kanilang dalawa nila Blab, so wala talaga kaming choice kundi siya yung magiging driver. Ako, sobrang bait, bigyan ng jacket yan. Literal talaga, nabiglaan yung gala na to dahil nga after duty niya ay nag-flight na siya papunta rito sa Edmonton. Tapos magdadrive pa siya papuntang Calgary. Medyo malayo nga yung Calgary dito sa Edmonton, about 3 to 4 hours nga yung kailangan naming i-drive. So kailangan talaga namin mag-stop over sa Tim Hortons para bumili ng kape at magising yung mga diwa namin. Nang makarating na nga kami dito sa Tim Hortons, ayan, sila Blab na una nang bumaba dahil kanina pa yan naiihi. Andito na nga kami sa Tim Hortons at nakakatuwa nga kasi yung mga empleyado dito, mga Pilipino. Nag-order na rin kami ng kape, nakalimutan ko kung ano in-order ni Daryl, pero sa amin nila Blab ay French vanilla. Medium nga lang yung akin, tapos naman kay Blab ay large, pero dapat 2XL, no? Charis, sana hindi siya umabot sa video na to. Tapos ayan, medyo pumangit ngayong panahon, pero syempre, tutuloy pa rin namin yung gala na to. Kumain nga lang kami saglit dito sa loob ng sasakyan, tapos ayan, meron kaming baon na ensaymada at cheese bread. For the hindi talaga mamimiss yung mga gantong klaseng tinapay, at buti na lang talaga may nabibiling ganto rito. Mga alas 3 na nga ata nung bumiyahe kami papunta ng Calgary, kaya naman panigurado mga alas 6 na kami makakarating doon. Wala namang traffic, kaya lang masyado lang talagang malayo yung Calgary sa Edmonton. Buti na nga lang meron kaming na-rent na car, kung wala talaga no choice kami kundi sa Edmonton lang talaga mag-iikot-ikot. Balak pa nga namin pumunta ng Banff, kaya lang di talaga kaya ng oras. Halos 5 oras kasi yung biyahe papunta doon from Edmonton. At 1 hour lang naman from Calgary, pero dahil nga gabi na kami makakarating doon, hindi na namin binalak dumiretso ng Banff. At wala rin naman kami makikitang magandang view doon kapag gabi. Mas perfect kasing pumunta ng Banff kapag may araw. Tsaka isa pa, kailangan na rin bumalik ni Daryl ng Toronto kinabukasan. O diba, kay galing ng person. Anyway, dito nga kami unang pumunta sa tinaguriang Wonderland Sculpture in Calgary. Grabe, sobrang ganda talaga nito, pang Instagrammable talaga yung atake niya. Buti nga yung pupuntahan namin, yung hindi pa namin napuntahan ni Lablab nung una kami pumunta rito sa Calgary. Pero ngayon, sobrang mabilis lang kami dito sa Calgary, like 5 minutes lang to every spot na pupuntahan namin, like magpipicture-picture lang kami, ganun. Kapag kasi tumagal pa kami, naku, baka madaling araw na kami makauwi. Tapos ayan, ang next naman namin na pinuntahan ay dito sa downtown. Nagandahan ako dito sa downtown
downtown ng Calgary kasi may mga paganto sila. Hindi ko nga alam kung anong tawag rito. Hindi na rin kami nagtagal dito kasi yung pakay lang naman namin ay mag picture-picture. After nga yan, ay pumunta naman kami sa Peace Bridge. O diba, sobrang dami talagang mapupuntahan dito sa Calgary. Meron pa nga so dito sa Calgary at sobrang laki nga talaga kumpara sa Edmonton. Doon nga kami unang pumunta ni Lablab nung una kami pumunta rito sa Calgary. At sobra talagang naubos yung oras namin doon. Inikot kasi namin lahat. Yung iba nga dinaanan na lang namin. Napakalaki kasi talaga ng Calgary Zoo at kailangan mo talaga maglaan ng isang araw doon. Anyway, nakaramdam na nga kami ng gutom kaya naman naghanap na kami ng mga kainan at dito nga kami kumain sa Kokorokachu. Nakita ko nga lang to sa Black Up at maganda naman yung reviews kaya naman sinabi ko na dito na lang kami kumain. Pareho nga kami nung in-order ni Lablab yung pork katsu. Tapos yung kay Daryl naman ay noodles. Sabay mukhang nag-diet talaga to si Daryl. Anyway, masarap naman yung in-order naming mga pagkain kaya naman Kokorokachu, 5-star ka sa akin. After nga namin kumain ay nagpahinga lang kami saglit. Tapos pupunta na ulit kami sa huli naming pupuntahan. Dito nga kami pumunta sa Mini Tower. O diba napakaganda. So ayan lang naman yung aming biglaang punta sa Calgary. So hanggang dito na lang. Bye bye!